pagitan ng dalawang sunog na sumiklab sa magkahiwalay na barangay sa Taguig. 3 pong nasawi at higit 100 residente ang apektado. At live mula sa Taguig City, nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nina, sa mga barangay ba itong mga sunog? Andre, Angela, sumiklab ang sunog sa magkakahiwalay na barangay dito sa Taguig City, habang 3 ang napaulat na sugatan sa New Lower Bicutan at isang residential area naman ang nasunog dito sa barangay Bagong Bayan, Taguig City. Naglalagablab na apoy ang gumulantang sa mga residente ng barangay Bagong Bayan pasado alas 9:30 kagabi. Pahirapan ang pag-apula sa sunog. Agad itong itinaas sa ikatlong alarma. Higit 50 fire truck ng fire volunteers at BFP ang kinakailangan rumisponde. Malakas yung hangin at talagang nasa gitna po yung ating ground zero kung tatawagin, yung ating origin ng fire, at yun po yung naging challenge dahil masisikip po yung mga iskinita na nilalatagan ng fire hose ng ating mga kasamahan sa bumbero. Halos walang naisabang gamit ang mga residente. Ang 83 years old na si Lola Adelina, nagmadali raw lumabas kasama ang 5 taong gulang na apo. Wala po kaming nailigtas kahit damit. Ito lang ang dala ko. Ito lang ang nadala ko. Papeles lang. Yung aking anak na bunso, ito, apo ko. Awa ng Diyos ito. Naigit buhay pa at nakaligtas na sa sunog. Nakatulog na po ako. Nagising lang po ako at sinisigaw yung anak kong bunso. Nanay, may sunog, may sunog. May malapit to. Ayon naman kay Aryan, sisang napabayaang kandila sa kapitbahay nila nagsimula ang sunog. Nasusunog na yung loob ng bahay ng kapitbahay namin. Pinapatay pa lang namin yung apoy din sa kabila hanggang sa di namin namalayan na pati yung bahay namin na nasusunog na po yung kisame. Kinukumpirma pa ng mga bumbero kung ano ang bitsa ng apoy at kabuuang bilang ng mga nasunugan. Sumiklab din ang sunog sa New Lower Bicutan alas 4:30 kahapon. Tumagal yan ng 2 oras. 120 residente ang apektado. 3 naman ang nasawi. 2 mag-asawa na senior citizen, yung isa po ay 67 years old, yung isa naman po ay 65 years old. So yung isa po ay stroke patient, may nakasaklay po, nahirapan pa siyang gumalaw-galaw. Nagpaabot pa ng tulong ang Taguig LGU. We'll make sure po na may matutuluyan. Muna ihinahanda na po ng social welfare natin yung temporary shelter ng mga kababayan po natin. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng apoy. Hindi na po masyadong malakas. Andre, Angela, sa ngayon inilikas na ang mga residenteng nasunugan dito sa Taguig City Community and Evacuation Center. Paalala naman ng Bureau of Fire Protection na iwasan ang mag-iwan na nakasinding kandila at gayon din iwasan ang magsaksak na mga gadget sa mga saksakan upang maiwasan ang sunog. Andre, Angela? Maraming salamat, Nina Ongpauco. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.